Good evening po mga katek. Ito na po yung ating battery na ating na manual top balance. Ngayon ay ating nang inassemble. Actually matagal na tong inassemble. Ngayon ko lamang nakabitan ng active balancer at BMS. Yung ating BMS ay kay Power Central galing. Ang discharge niya ay 100 ampere, ang kanyang charge ay 100 ampere. So yung ating balancer ay 8S. Yan. Medyo yung mahal na binili ko. Kita nyo naman marami siyang capacitor. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 10, 24 pieces. Medyo may kamahalan yan. Kagandahan niya kasi mabilis siya mag-balance compare mo dun sa ilan lamang na balancer na capacitor. So ito yung ating 3.2 200 Ah na battery, white na calb cell. So ang ano natin ay 24 volts 200 Ah ang kanyang capacity. So yan. Yung mga wire na yan yung BMS at active balancer. Ang connection niyan ay magkasama lamang, yung active balancer and BMS. Magkasama lang po yan. Iisa ang connection. Ayan, nagbabalance yung ating balancer. Binabalance niya yung ang voltahe niya ay 26.7. Ang full charge niyan ay 29.2. Kasi ang bawat cell niya ay 3.65. Ang lobat naman niya ay 2.55. Ang pinaka DOD niya 2.55 per cell ang kanyang lobat. So ngayon ay nasa ano tayo. Check tayo ng isang cell. Ang isang cell ngayon ay medyo mahirap. Yan. 3.3 per cell. 3.3 ang per cell niya. So, ang full charge niyan ay 3.65. Katumbas ng 29.2. Ulit-ulit. Ganyan talaga ho mga nagbablog ng patungkol sa solar, paulit-ulit po kami. So yun, kulang na lang nito ay takip. Lalagyan ko pa to ng yung hindi ko alam kung anong tawag doon sa may mga ganyan sa may kantuhan, yung pampinis na na kahoy na nilalagay bago natin lalagyan ng ng fiberglass na medyo makapal. Ito ganito na medyo makapal siya. Ito ang ginamit ko nga palang insulation niya dyan. Kung mapapansin nyo yung mga white, yan yun ang ginawa nating insulation. Yung medyo bakante pang ang gitna niya, wala pang nakalagay. Ang tagal kasi dumating ng aking in-order, halos 3 weeks na. Ang tagal hindi na ako nakapag-antay. Kinat-cut na ko na lang to yung fiberglass. Kaya yan ang ginamit kong insulation sa bawat battery. Blanco lang gitna niyan. Yun na lang niyan, yung gitna. Actually kahit na naman hindi lagyan yan yung gitna, gawa ng maigi nga yan, kahit paano nakakahinga yung battery natin. Kumbaga meron silang hingahan. So ang magiging talaga niyan ay ganito. Ang forma niya ganyan ang takip, tapos may maglalagay ako dyan ng blower in and out, dalawa, isang blower, isang exhaust, para alam nyo naman ang ating battery ay naiinit yan kapag may load na. Kumbaga pag nilagyan na natin ng load dyan, naiinit na yan. Sa ngayon hindi pa naiinit yan kasi charging pa lang siya. Ang nagcha-charge nga pala dyan ay si Samsung, yung ating Toroidal off-grid. Yan ang nagcha-charge dyan. C2 C2 ang kanyang
7 amps. 7 amps kasi C6 yan eh, hanggang 30 amps. Tama ba? So hindi pa natin magagamit ang solar nito kasi nga ay pang panel pala, kasi nga ay nasira yung ating controller. Hindi pa tayo nakakabili kasi mas inuna ko to yung sa battery na mabuo. Mas inuna ko yan para mabuo ko na. Actually ang tagal ng pinag-antay ko sa battery to, yun sa Calb na yan, almost 36 days. Napakatagal, pero nung dumating naman at nang na-testing ko, sulit naman. So tignan natin kung gaano siya kakunat. Ito nga pala ay 4,000 cycle. 4,000 cycle yan. I-divide mo sa 365 days. Yun ang magiging lifespan niya kung ilang taon. Hindi ko lang maano kasi isa yung ating cellphone. Ito nga pala kukunin ko. Kukunin ko nga pala yung aking isang cellphone. Okay. At usin natin yung yung 4,000 cycle. Ayan. So 4,000 cycle divided by 365. Yun. 4,000 cycle divided by 365. Yan yung isang taon. 365 days po. Lumabas siya na ayaw mag-focus. Hello. Lumabas siya na 10.9 hours. 10.9 hours. 10.9 years ang itatagal niya. Sana nga tumagal ng ganun na 10 years. 5 years lang ako, okay na sa akin. 5 years lang tumagal to, okay na. Kasi nga yung ating mga gel type, yan, binaba ko na yan. Na siya yung gel type natin sa yung isang lead acid. Actually may voltahe pa yung mga yan, nasa 10.8 ang niyan, voltahe. So pwede pa naman yan sa mga 12 volts na ilaw, pwede yan. Ilan yan? 10 yan na 25 AH 12 volts plus yung itong isa, yung 300 AH daw puno. Yan yung binili ko dati. At itong isa, actually naka naman sa akin yan, naka 5 years na yan yung service nito na ni gel type. Kaya sa ngayon ay wala pa tayong gamit na solar kasi nga ay kulang tayo sa controller. So ipo-full charge ko lang ito. Paabutin ko ng 29 bago ko siya i-discharge na may load. Hindi na sa discharge na instrument, kundi actual load ko gagawin. Yung buong bahay. Sa ngayon ay umaandar yung aking aircon. Yan. Kaya mataas ang aking consumption, 883. Kasama na yan yung kung mapapasin nyo bakit magkaiba 800, ito 700. Kasi nga, dyan nakasaksak yung aking AC in bago dumating dito. Ito yung load side to load side. Ito yung galing kay galing sa meter base ng ating yan, nakaabang yan for net metering. Papalitan ko yan ng conduit, hindi pala pa pwedeng ganyang PVC. Hindi daw inaaprubahan ni Meralco. Kaya papalitan natin yan ng conduit na 1/2. So ang plano natin ngayon dyan ay maglalagay ako ng isang 6 kilowatt na grid tie. Yung inassemble natin yung sa Kabuyaw. Actually yun nga pala, update ko kayo, naikabit ko na yon nung August 10. Hindi ko pa lang nababalikan. Mabali ang gagawin na lang doon ay lalagyan na lang ng mga hose
flexible hose, yung mga PV cable, at ipipix ko yung sa baba yung mga wire, at aabangan na rin natin yon sa for net metering, yung output ng inverter dapat nakatap sa circuit breaker ng meter base. So papakita ko sa inyo pag yung ginagawa natin. Ang balik ko nga pala doon ay tung 31 pa, kasi nga ay tung linggong to ay aalis kami. Punta kami ng Bicol, 5 days kami doon. May gawain po kami, at amin pong magre-repair po kami ng bubong ng church ng Panginoon doon. Masyado kasing mainit, babaakin namin yung gitna. Lalagyan namin ng louver. Iaangat namin at para pumasok yung hangin. Kasi sobrang init sa tanghali. Kaya yon ang aming this week, ang aming alis. Thursday ang alis namin ng madaling araw. Ang balik namin ay Monday na ng Monday ang alis namin doon madaling araw. Ang dating namin dito ay Monday na ng gabi. So yon. Eto, balik tayo sa ating battery. Kung ito man ay totoo na 10 years, kasi 4,000 cycle i-divide mo sa 365, lumabas na 10.9 years. Ang galing. Sana nga totoo na tatagal siya ng 10 years, kasi sulit na. Kasi inabot to ng yung battery to, inabot ng, wag na, pambenta natin to ito nga pala, baka kursunada nyo, binibenta ko to ng 25k, with BMS, active balancer, with box, with cover, with exhaust fan, in and out, blower and exhaust. Ano pa ba? Kita nyo naman niya, may design pa, white and orange ang design niyan. So ang bigat pala nito ay, nakita nyo naman sa video ko, ang isa ay 3.71 kilos, kaya pumapatak to na 30 kilos. Mabigat po, mabigat. Ang hirap buhatin na nagsosolo. Parang hindi nga lang 30 tingin ko na sobrang bigat. Kasi doon ko yan inassemble sa loob bago ko dinala. Ni-remodel nga pala natin yan, yung ating lagayan yan, hanggang ang plano ko dyan ay apat na 200 AH, bali 824. Bahala na kung ako yung mag-upgrade sa 48. Basta ang plano ko dyan, apat yan, apat na box na 200 AH, 24 volts. Bali kung mananatili ako sa 24, 800 AH. Kung mag-aano ako sa 48 volts, 400 AH ang kasi ang plano ko dito, pag tayo ay nakabili na ng grid tie inverter na DE, tapos maglalagay pa rin ako ng isang hybrid, bebenta rin natin sa Samsung. Maglalagay ako isang hybrid na 5 kW 48 volts na 1 solar. Sa umaga habang nakagrid tayo, nagcha-charge si hybrid. Kinakargahan niya yung battery, at pagdating sa gabi, yun naman ang gagamitin ko sa gabi, si hybrid. Paano mangyayari yon? Of course, siyempre, may mga instrument na gagamitin. Automatic yon. Pag dating ng 7 o'clock, papasok si hybrid. Kasi wala nang grid tie, di ba? Papasok si hybrid ng 7 PM at mamamatay siya ng 6:30 AM. Nakaset ng ganun ang ating plano. So, pakita ko sa inyo for the future. Plano pa lang yon. Ito nga ay matagal na nating pangarap na magkaroon tayo ng live PO4. At ito nga natupad na, ipinagkaloob na sa atin ng Panginoon.
200 ah 4,000 cycle, 10.9 years ang itatagal. Hopefully, sana. So, ayun, nagkaroon pala ng ano, mancha. Yun. Paabutin ko talaga yan ng ano, ng full charge 29. Kahit 29 lang, hindi ko na yan yung 0.2. 29 lang. Kasi, ano pakita ko sa inyo ha kung bakit naging 3.65 times 8. Yan. 3.65 times 8, 29.2. Kasi ang isang cell niya, ang full charge niya ay 3.65. Ang isa ay 8, di pumapatak na 29.2. So 29 lang sa akin, okay na yan. Hindi ko na yan yung 0.2. Pakikita ko rin sa inyo kung mapu-full charge ko yan. Kung ilang araw mapu-full charge ni Samsung. Nakasito lang kasi ako Okay na yun, di naman ako nagmamadali. So pag na-reach natin yung 29, i-discharge ko naman siya ng actual load ng aking bahay. Kung ilan man ang load ko sa gabi. Bahala na, may even or araw o gabi. Basta pag anong oras ko ma-full charge yung 29, start ko na rin. So yan ang ating panel. Panel nga, solar na 1.2 kilowatt. Kasi ginamit ko yan sa, nakita nyo naman sa video, pan-testing kay Deye. Ngayon ay hindi pa muna natin magamit kasi nga wala tayong controller. So hindi naman pwedeng i-direkta rito yan, baka masira yan, bago yan. Di bali nang wala munang solar. At least pag nag brown out ay sure naman na meron tayong kuryente. Kasi nga lagi naka full charge yan na bago natin gamitin. So yun pa rin, gulo-gulo yan, yung ating watt meter, yung ating MCCB, yung wire ni Samsung. At yan, kaya nga pala bukas yan. Ang plano ko dyan, ililipat ko yan dito. At ito ay itatabi natin dito kasi nga maglalagay tayo dito ng grid tie at hybrid. So kailangan natin itabi yan. Tatabi natin yan. Lahat yan. Pati yan si watt meter. Tatabi natin yan, tabing-tabi dito. Ito nga pala yung ating bagong order na fire extinguisher. Ayan. Yan po. Yan yung malaki na po yan. Ito yung ating dalawang maliit. So dalawa po yan kasi nga ay dun, yung isa sa client natin sa Kabuyaw, kakabit, yung kinabitan ko ng grid tie. So lagi po nating ugaliin na kapag tayo ay set up ng solar, wag po natin kalilimutan ng laging fire extinguisher. So kung interesado kayo sa fire extinguisher na yan ay please comment lang po. Pwede ko kayong deliveran yan through Lalamove or TokTok. Pwede po. Usap na lang tayo sa presyo. Alam nyo naman ang presyo ng ganyan ngayon. So hindi tayo lalayo doon. Bagkos ay bababaan pa natin. So ano pa ba? So yun lang po ang connection niya. Yung positive nakarekta sa battery. At yung P minus, yan. P minus na yung nakatap yan sa main negative. At yung B plus, yan yung nakatap sa load. Load yan. Yung B plus. B minus, B plus, B minus. Yan po. Napaka-easy lang yan na connection. Kayang-kaya nyo po yan. Yan ang ating balancer. So check natin bukas kung maipo-full charge niya po hanggang bukas. Nakasito tayo kay Samsung. So ito temporary nating tatakluban niya ng fiber glass. Ito.
Kasi baka mabagsakan, mahirap na. Flame, ano to, maaaring mag-short pag nabagsakan ng metal. Pag napadikit ang positive at negative. Okay? So, yun lamang ang update natin sa ating 200 AH na per cell na white calv cell. 24 volts, 200 AH. At least atika na tayo. Pauti-utik. At naka ano na tayo. Nakalaya na tayo dito kay gel type. So, si gel type, maraming pakinabang sa akin yan. 5 years na nagsilbi sa akin yan. Kaya, hindi ko yan basta-basta. Dyan lang muna siya. Pag-isipan ko kung anong nababagay sa kanya. Or, idodonate ko na lamang sa mga kapatiran natin na lalo tigit sa Tanay. Siguro doon ko na lang padadala yan. Sa mga kapatid natin na walang kuryente. Laking bagay yan. Biro mo 10 piraso na 25 AH 12 volt system. 12 volt system lang naman dun eh. Bihira ang 24. Ito ay iiwan na natin siguro to. Itong ating si gel type. Yan na yan. Yan gray. At ito si Amaron. Iwan na rin natin yan. Masyadong mabigat yan. Ipadadala natin. So yun lamang po ang ating update. At muli ako'y nagmamakaawa na ako na tulungan nyo naman ako maabot ko yung subscriber na 1,000 subscriber. Please share ang ating video sa mga, para naman tayo ay makatulong sa mga nag-uumpisa ng pagsosolar. Solar is investment po. Maraming nagkakamali na ang solar ay kala nila ay basta-basta lang. Kasi mga nagtatanong sa akin magkano daw ang setup ng aircon. Pag nalaman nila presyo, napakamahal po pala ng ano. Sabi ko ay talaga pong mahal kasi nga ay investment po yung solar. Kahit yung mga kinakabitan ko ng setup, nagtatanong sa akin kung magkano daw, tinatanong sila ng mga kinabitan natin kung magkano daw ang inabot. So nabibigla sila sa presyo. Sabi ko, investment po kasi ang solar. Yan naman may ibabalik po rin sa inyo yan ng mga 3.5 years yung tinatawag po naming ROI or Return of Investment. Walang pinagkaiba yan sa kotse na nag-i-invest kayo kasi ginagamit nyo araw-araw. Ito po ay investment din. Investment kasi nga ay unang-una nakakabawas kayo ng kuryente at pangalawa kapag brownout meron kayong kuryente kung kayo naka-off-grid. Pero kung kayo naka-on-grid, pag brownout din ang bahay nyo kasi nga wala namang battery yan. So yun lamang po. Isang mapagpalang gabi sa ating lahat. God bless us all.